May mga advices lang po ako na ibibigay kung ikaw ay magiging bisita ng isang event. Especially po ng wedding. So, number 1, pag kayo po ay kinuhang bisita, in-invite po kayo, binigyan kayo ng invitation, and nakalagay po sa invitation is good for 1 seat or 2 seats. Sabihin natin, hanggang 2 seats. Bigyan po natin ng konting respeto yung ating couple pagdating sa bagay na to. Alam nyo po ba na napakalaking stress sa couple once na nagbigay po sila ng invitation at nakalagay na po sa kanilang invitation na good for 2 seats, biglang, ay nak, baka pwede nating ipasok si uncle mo. O kaya nak, baka pwede nating isama si Angeline. O kaya nak, isama ko naman si Junjun. Kung sino-sino na po yung in-invite ninyo, hindi na po malaman ng couple kung ano pang naging silbi ng kanilang invitation sa pagbibigay ng 2 seats para sa inyo. I understand na kaya nyo pong bayaran kung ano man po yung inyong i-add, pero as a sign of respect po, sana sundin na lang po natin kung ano yung nire-request ng ating couple. May mga ibang bisita pa na, ay kung hindi namin makakasama si ganito, hindi na lang kami pupunta. Wow naman! Wow! Wow! And hindi na tuloy alam ng gagawin ng couple. Pag ganun na yung sinasabi ninyo, parang binablackmail nyo sila o kaya naman parang pinipilit nyo na lang sila. Kung kayo po ay okay lang sa inyo na kahit na isang barangay ang isama ng bisita ninyo sa pagpunta, doon po sa certain person or sa certain couple na nag-i-invite po sa inyo, hindi po sa kanila okay yun. Number 2, pag sinabi naman po ng couple ang proper attire, gawin naman po natin ng konting effort. Pag sinabi pong formal, mag-formal po tayo. Imagine, pupunta ka sa isang formal event, tapos naka-t-shirt ka lang. So, sino bang magiging outcast? Ikaw din. Lamang naman po yung mga nag-i-invite sa inyo, merong mga 1 month or weeks before the event. So, you still have enough time para gumawa po ng effort. Manghiram ka, mag-rent ka, bumili ka. I know, kaya ka iniimbitahan ng couple na yan kasi importante ka sa kanila. Yung effort po na ibibigay ninyo sa pag-provide ng damit ninyo is enough para ipakita sa kanila na very important sila sa inyo. Number 3, so, sa mga tao naman po na miyembro ng Sharon Cuneta Fans Club, so huwag naman po nating obligahin ng couple na mag-take out kayo. Hindi pa po tapos yung event, naka-ready na po kayo sa buffet to take out. May mga couple or their parents din na nahihiya lang po yung magsabi. Syempre, ang sasabihin ng mga yan, sige Mare, kuha ka lang. Pero hindi naman talaga yun ang gusto nila. Like for example, nasa reception, ganyan, bilang yung mga bisita, and yung mga bisita ay dumating talaga. For example, 300 guests, and dumating talaga yung 300 guests, and then you still want to have your takeout. Which is stressful po ulit yon sa couple. Number 4. Dito po napaka-importante. So, ang program po ng isang event ay pinaghandaan ng couple together with the host and the coordinator. So, meaning, binigyan din po nila yan ng effort. Sana, yung mga bisita po na dumarating, wag naman po kayo kaagad maghanap ng pagkain. Not all events ay meron pong grazing table or pika-pika prior the event. So, you need to expect na kahit papano po, you need to eat snacks, ganyan, na medyo busog na po kayo para kahit papano po ma-enjoy nyo naman muna yung program before eating. Number 5, pagkatapos nyo pong kumain, ayan na, uwian na. Hindi po sana ganun. Pagkatapos nyo pong kumain, antayin nyo naman pong matapos yung program. Kasi hindi naman po ibig sabihin na nagpakain na po yung mga couple natin, tapos na po ang program. They are still expecting na nandun pa rin po sana kayo. Para naman po, kung natapos na po yung program, nagpapasalamat po sila sa mismong mga bisita. Hindi po sa kutsara tinidor, sa lamesa, sa tablecloth. Yun na lang po yung kausap nila after the event. Kasi umuwi na lahat ng bisita. Kasi kumain na. Ang celebration po ay hindi lang po about sa pagkain. Ang celebration po is giving time to celebrate at ipakita sa couple na nandun yung presence ninyo.
Makikisaya kayo, makikipaglaro kayo, papalakpak po kayo, tatayo po kayo. Yung mga ganong bagay po, napakaliliit na bagay lang na hinihingi ng couple. Na hindi ko po maintindihan bakit yung iba hirap na hirap gawin. Palakpakan! Tayo po tayong lahat! Cellphone. Yung mga ganong bagay po kasi is malaking bagay para po naman maging enjoyable naman yung ating program. Tandaan nyo po, kahit gaano kagaling ang isang host, kung ay yung mga guest naman na hindi naman po makikipag-cooperate, wala rin pong silbi. So kung ikaw ay bisitang KJ at bisitang puro pagkain lang ang nasa isip, hindi po kayo masayang kabanding. Kaso, syempre, importante ka sa couple or sa client na yon, inimbitahan ka pa rin. Mag-isip-isip ka na kung ganun ka pa rin ba. Ang couple or ang celebrant or kahit na sinong nagpa-event, sila po ang VVIP. Araw po yun ng client, araw po yun ng celebrant, araw po yan ng couple. So, ipa-feel naman po natin sa kanila yung importansya ng araw na yon. Huwag po natin silang bigyan ng kalungkutan sa araw na dapat, masayang-masaya sila. Number 6. Ito naman po ay para sa amin pong mga coordinators and suppliers. Huwag po kayong nangaaway ng suppliers. Hindi po kami mabababang uri na nilalang at aliping sanggigilid. Respetuhin nyo rin po kung sino yung mga tao na may dahilan para maging successful ang araw na yun. Para maging masaya lang po yung event, be happy na lang po tayo sa lahat ng bagay at sa lahat ng oras ng araw na yon. Kapag meron pong mga bagay na hindi napagbigyan sa inyo ang supplier or kahit na sino po sa part ng ating event, kausapin lang po natin ng maayos. Kapag yung mga bagay na yan ay nakarating sa couple, hindi naman tama or maganda yung pagkaka-deliver ninyo. Pwedeng mag-cause ito ng stress or kalungkutan na naman sa couple. Huwag po tayong gumawa ng mga bagay na alam naman po natin na makakaapekto dun sa magiging emotions at sa magiging saya ng ating couple or ng celebrant. And lastly, actually marami pa akong gustong sabihin, no? Pero ito yung mga importanteng mga bagay, I think. Siguro kung meron man akong maging experience ulit or may mga susunod pa akong sasabihin, sa ibang vlog ko na lang yon sasabihin. So lastly, sa mga tao pong or bisitang fault finder. So naging bisita ka doon, wala kang alam sa kung ano yung naging pag-uusap ng coordinators or ng mga suppliers doon sa mismong couple. Ito ka naman, dumating, more reklamo, bakit ganito lang yung grazing, bakit ang konti ng grazing table, hindi mo alam, freebies lang pala yun, at may refill. Bakit ganito yung program, bakit walang money dance, hindi mo alam, bawal sa religion pala ng couple. Bakit ganito yung pagkain, walang beef, pork lang. Alas man ang bunga mo. Dapat violet yung team nila, hindi pink, hindi maganda. Kasal mo? Ay Mars, bakit wala yung pangalan ko dito sa guest list? Hindi ka nag-confirm eh. Hindi mo sinabi sa couple na pupunta ka. Napakarami pa pong mga klase ng fault finding. So yung mga ganong klaseng tao, hindi ko alam kung masaya ba sila sa buhay nila o malungkot eh. Na kailangan pa nilang mandamay sa kalungkutan ng buhay nila. Yung isang event po ay araw ng kasiyahan. So gawin po nating maging masaya na lang. Ngayon, wala ka namang ginastos dun sa event na yon. Yung partisipasyon mo na lang na maging masaya at huwag dumagdag sa lungkot ng couple or ng isang celebrant, yun na lang ang maiaambag mo. Ayun lamang po, I know marami ako magiging bashers, labas dyan. Pero bahala na lang po kayo kung anong mafe-feel nyo sa mga sinabi ko, pero totoo po lahat yan. Susunod na ikaw naman na magkakaroon ng isang event at magkaroon ka ng ganyang klaseng bisita, mafe-feel mo kung anong sinasabi ko. So maging prim and proper po tayo sa bawat event. Yun lamang po, this is your Mami Lay and thank you for watching my video.